Itinakda ang pelikula sa taong 1999, umiikot sa buhay ng isang programmer na nagngangalang Thomas Anderson na nagtatrabaho sa isang sikat na kumpanya ng software. Nagtatrabaho din siya sa gabi bilang isang hacker at kilala sa darknet sa kanyang alias na Neo. Sa buong buhay niya, si Neo ay nagkakaroon ng mga kakaibang pangitain tungkol sa isang bagay na tinatawag na Matrix. Gayunpaman, hindi niya magawang i-decode ang kanyang mga panaginip. Isang araw habang nagtatrabaho sa kanyang computer, nakatanggap siya ng isang mensahe. Nakapagtataka na tinutukoy nito ang kanyang panaginip at sinabi sa kanya na sundan ang puting kuneho. Di nagtagal, may kumatok sa pinto at nang sumagot si Neo, sinalubong siya ng grupo ng mga bading. Bumibili pala sila ng mga ilegal na contraband mula sa kanya at pagkatapos ay inimbitahan siya sa isang party. Noong una ay tinanggihan ni Neo ang alok ngunit hindi nagtagal ay nagbago ang kanyang isip at pumayag na samahan sila nang mapansin niya ang tato ng isang puting kuneho sa isa sa mga babae. Ang grupo pagkatapos ay tumungo sa isang rave bar at doon, si Neo ay nilapitan ng isang babaeng nagngangalang Trinity. Nilinaw niya na siya ang nagpadala sa kanya ng mensahe tungkol sa puting kuneho at Matrix. Nagtataka, hiniling sa kanya ni Neo na magpaliwanag, ngunit sumagot si Trinity na ang masasabi lang niya sa kanya ay nasa panganib ang kanyang buhay at kasalukuyan siyang binabantayan. Kasunod ng kakaibang pagtatagpo, isang naguguluhan na si Neo ang umuwi. Kinabukasan sa trabaho, nakatanggap siya ng isang package sa kanyang cubicle. Sa loob, nakita niya ang isang telepono na agad na nagsimulang mag-ring. Sa kabilang dulo ng linya, isang lalaking nagngangalang Morpheus ang nakipag-usap kay Neo at binalaan siya na may darating para sa kanya. Pinayuhan niya itong dahan-dahang tumingin sa elevator. Nakita ni Neo ang tatlong agent na pinamumunuan ni Mr. Smith na nakatingin sa kanyang direksyon habang tinuturo ng isang babae ang kanyang cubicle. Sinubukan ni Morpheus na tulungan si Neo na makalabas ng gusali ngunit ang huli ay naguguluhan kaya hinayaan niya ang kanyang sarili na maaresto ng mga agent. Sa sumunod na eksena, dinala si Neo para sa interogasyon kung saan ipinaalam sa kanya na nilabag niya ang bawat posibleng cyber law sa bansa. Sinabi sa kanya ni Smith na malamang na mahahatulan siya ng habang-buhay na sentensya sa bilangguan ngunit may paraan ito. Maaari siyang makalabas at maging isang malayang tao kung tutulungan niya ang mga agent sa paghuli kay Morpheus, ang lalaking nakipag-ugnayan sa kanya kanina. Inilarawan ni Smith si Morpheus bilang ang pinakamapanganib na terorista na nabubuhay. Gayunpaman, tumanggi si Neo na sumunod at hiniling na makipag-usap sa kanyang abogado. Sinabi sa kanya ni Smith na walang silbi ang pagtawag kung hindi siya makapagsalita. Maya-maya lang, nagdikit ang mga labi ni Neo nang wala sa oras at hinampas siya ng mga agent sa mesa. Pagkatapos, ang isang parang hipon na robot ay itinanim sa kanyang tiyan sa pamamagitan ng kanyang pusod. Sa sumunod na segundo, nagising si Neo na pinagpapawisan sa kanyang silid. Naiwan siyang nag-iisip kung ang lahat ng ito ay isa lang nakakatakot na panaginip. Bigla siyang nakatanggap ng tawag mula kay Morpheus na humihiling sa kanya na magkita sa Adams Bridge na nangangakong sasagutin ang lahat ng kanyang katanungan. Sa wakas ay nagpasya si Neo na sumunod at tumungo sa lokasyon. Doon, sinundo siya ni Trinity at dalawa pang tao sa isang kotse. Tinutukan siya ng baril ng isa sa kanila at inutusan siyang hubarin ang kanyang damit. Naguguluhan si Neo ngunit tiniyak sa kanya ni Trinity na para ito sa kanilang kapakanan kaya dapat siyang sumunod. Nag-aalangan siyang pumayag at nakakagulat, hinila ni Trinity ang device na nilagay sa kanyang katawan ng mga agent. Hindi naman pala panaginip ang lahat. Pagkatapos ay dinala siya ni Trinity sa isang abandonadong gusali kung saan sila nagkita ni Morpheus. Sinabi ng misteryosong lalaki kay Neo na ang lahat ng mga sagot na hinahanap niya sa buong buhay niya ay hindi maipapaliwanag, ito ay makikita at mararanasan lamang. Pagkatapos ay binalaan ni Morpheus si Neo na kapag nalaman niya ang katotohanan, hindi na siya makakabalik. Pagkatapos, hiniling niya kay Neo na pumili sa pagitan ng asul at pulang tableta. Ang unang tableta ay magdadala sa kanya pabalik sa kanyang dating buhay na walang alaala sa kanyang pakikipagkita kay Morpheus, Trinity, at iba pa habang ang pulang tableta ay pananatilihin siya sa Wonderland at ipapakita ni Morpheus kung gaano kalalim ang impormasyon na kanyang malalaman. Pagkatapos ng maikling pagpapaliwanag, pinili ni Neo ang pulang tableta, ibig sabihin ay gusto niyang malaman ang katotohanan. Kaya siya ay itinali sa isang upuan at nilagyan ng ilang mga wire. Sa kanyang pagkabigla, nakita niya ang isang basag na salamin na mahimalang inaayos ang sarili nito. Naguguluhan at naiintriga, hinawakan niya ang ibabaw nito at dito, ang silver ay nagsimulang gumapang sa kanyang balat. Samantala, sinusubukan ng mga tauhan ni Morpheus na hanapin ang isang bagay sa mga monitor.
Sa kalaunan, ang silver na likido ay ganap na nilamon si Neo at siya ay nag-blackout. Pagkatapos ay nagising siya sa isang pink na embryonic pod, walang buhok at hubad. Mayroong ilang mga itim na tubo na nakakabit sa buong katawan niya na tila siya ay isang uri ng lab rat. Pagkaraan ng ilang sandali, lumabas si Neo mula sa pod at nakakagulat na nalaman na napapaligiran siya ng sunod-sunod na tore ng mga pod na lahat ay puno ng mga tao. Di nagtagal, nakita siyang gumagalaw ng isang umaaligid na robot at siya ay mabilis na itinapon sa gutter. Nang malapit nang lumubog si Neo sa basurahan, lumitaw ang isang hovercraft at dinala siya sa cargo bay ng spaceship. Sa kanyang kaginhawahan, ang sasakyan ay pag-aari ni Morpheus at sila ay muling nagkasama at ng kanyang mga tripulante na ngayon ay nakasuot ng simpleng hand-knit na damit. Habang nagsisimulang mawalan ng malay si Neo, sinabi ni Morpheus na maligayang pagdating sa totoong mundo. Nanghina ang mga muscle ni Neo matapos na tila na coma sa buong buhay niya. Naranasan din niya ang pananakit ng kanyang mga mata dahil sa hindi niya ito nagagamit noon. Sa makatuwid, ginugol ni Morpheus at ng kanyang mga tauhan ang susunod na ilang linggo sa panggagamot sa kanyang katawan. Isang araw, sa wakas ay nagkamalay si Neo. Nakabihis na siya at may ilang buhok sa ulo. Pagkatapos ay lumitaw si Morpheus at ipinaalam sa kanya na sila ay nasa loob ng kanyang spaceship na tinatawag na Nebuchadnezzar. Bukod dito, sila ay nasa taong 2199 at hindi 1999 na pinaniniwalaan ni Neo at ng iba pa sa kanyang mundo. Pagkatapos ay naglibot siya sa spaceship at ipinakilala sa iba pang crew na sina Apoc, Cypher, Mouse, at ang magkapatid na sina Tank at Dozer. Itinali ng crew si Neo sa isang upuan at nagpasok ng mahabang probe sa likod ng kanyang bungo. Sa sumunod na segundo, natagpuan ni Neo ang kanyang sarili sa isang puting mundo kasama si Morpheus. Puno ng buhok ang ulo niya at wala na siyang saksakan sa buong katawan. Ipinaliwanag ni Morpheus na ang white space ay isang computer program at maaari silang maging anumang gusto nila dito. Ang mga upuan at TV sa harap nila ay hindi totoo. Ang mga ito ay simpleng computer-generated virtual reality lamang. Pagkatapos ay ipinakita kay Neo ang footage ng isang modernong lungsod na kilala niya bilang ang kanyang tunay na mundo. Inihayag ni Morpheus na ang mundong ito ay isang neural interactive na simulation na tinatawag na Matrix. Kasunod, nalaman ni Neo ang tungkol sa aktwal na tunay na mundo na ipinakita bilang isang madilim, mapanglo na kawalan ng laman at nababalot ng madilim na kalangitan. Lumalabas na sa pagtatapos ng ika-20 siglo, ang mga tao at AI machine ay nagkaroon ng isang digmaan laban sa isa't isa. Noong panahong iyon, ang mga AI machine ay pinalakas ng solar energy kaya tinakpan ng mga tao ang kalangitan sa pagtatangkang talunin sila. Gayunpaman, natalo ng mga AI machine ang mga tao, inalipin sila, at ginamit sila bilang pangunahing pinagmumula ng enerhiya ng mundo. Ginamit nila ang 120 volts ng kuryente at 25,000 BTU ng init ng katawan na binubuo ng katawan ng tao para palakasin ang kanilang sarili. Nang tumaas ang demand, sinimula ng AI ang pagsasaka ng mga tao sa isang malawak na field, ikinokonekta sila sa kanilang mga saksakan at kinukulong sila sa kanilang mga pod. Ang mundo na kilala ni Neo bilang kanya ay isang matrix lamang at ito ay isang computer-generated na mundo na nilikha upang panatilihing kontrolado ang mga tao upang magamit sila bilang pinagmumulan ng kuryente. Si Morpheus at ang kanyang mga tauhan ay ang tanging malayang tao kasama ang mga mamamayan ng isang lungsod na tinatawag na Zion. Ito ang huling natitirang lungsod ng tao na nakatago ng palihim sa ilalim ng lupa, malapit sa core ng mundo. Lumalabas na si Morpheus at ang kanyang koponan ay regular na naghahak sa Matrix gamit ang mga telepono upang palayain ang mas maraming tao mula sa pagkaalipin. Kinokontrol ng mga machine program ang Matrix. Ang mga agent na nakatagpo ni Neo kanina ay mga halimbawa ng mga machine program na maaaring kunin ng sinumang tao sa Matrix na nasa ilalim ng kanilang kontrol. Samantala, may mga autonomous na makina na tinatawag na Sentinels na gumagana sa totoong mundo. Nagpapatrolya sila sa mga lumang imburnal at mga daanan ng mga patay na lungsod ng tao sa paghahanap ng mga tao na maaaring nagising mula sa Matrix. Na-overwhelm si Neo sa revelasyon at nawalan siya ng malay. Nang maglaon, pagdating sa mga tuntunin sa katotohanan, tinuruan siya ng isang serye ng mga diskarte sa martial arts kabilang ang taekwondo, drunken boxing, at kung fu sa loob ng ilang oras sa tulong ng computer simulation. Napahanga si Morpheus sa pagganap ni Neo at naalala niya ang isang hula na sinabi ng isang babae na nagngangalang Oracle na hinulaan na palalayain ng The One ang sangkatauhan mula sa pagkaalipin sa mga makina. Kasunod, natutunan ni Neo kung paano palayain ang kanyang isip at tumalon mula sa isang gusali patungo sa isa pa sa Matrix.
Binalaan siya na kung mamatay siya sa loob ng Matrix, mamamatay din siya sa totoong mundo. Sa araw na iyon, malapit nang ma-detect ng isang Sentinel ang kanilang presensya ngunit nagawa ng mga tripulante na magtago sa malaking sistema ng imbornal sa pamamagitan ng pag-shutdown ng kanilang kuryente. Nang sumunod na araw, sina Morpheus, Trinity, Neo at ang iba pa ay pumasok sa loob ng Matrix upang puntahan si Oracle. Gayunpaman, sa kanilang pagpunta sa destinasyon, si Cypher ay lihim na itinapon ang kanyang cellphone sa ilang kadahilanan. Ang grupo sa kalaunan ay dumating sa bahay ni Oracle at lumalabas na siya ay nagpapalaki ng mga potensyal, isang grupo ng mga bata na nagtataglay ng mga partikular na katangian ng kaliwanagan at kamalayan. Nang ipakilala ni Neo ang kanyang sarili kay Oracle, nakakagulat na sinabi niya sa kanya na hindi siya ang The One, at isang araw, kailangan niyang piliin na iligtas si Morpheus o ang kanyang sarili. Nang maglaon, nang bumalik ang grupo, sila ay tinambangan, ipinagkanulo pala sila ni Cypher. Napapagod na siya sa pakikipaglaban para sa kalayaan ng sangkatauhan kaya gusto na niyang bumalik sa kanyang ignorante ngunit maligayang buhay sa Matrix. Ang mga agent ay nagpaulan ng mga bala sa grupo at nagresulta ito sa pagkamatay ni Mouse. Si Tank ay sinusubukan na tulungan ang mga natitirang tripulante na makatakas sa mga dingding. Gayunpaman, hindi nagtagal ay nakita sila ng isang agent kaya isinakripisyo ni Morpheus ang kanyang sarili para makatakas ang iba. Pagkatapos ng nakakatakot na eksena, si Trinity at ang grupo ay nakatakas ngunit unang nakabalik si Cypher sa kanyang tunay na katawan sa Nebuchadnezzar bago sila. Agad niyang pinatay ang hindi nag-aalinlangan na si Tank at Dozer bago sinimulang isa-isang iligpit ang mga tauhan sa totoong mundo. Gayunpaman, bago siya makarating kay Trinity, si Tank, na kahit papaano ay nakaligtas sa pag-atake, ay bumangon at pinatay si Cypher. Sa sumunod na eksena, ligtas na nakabalik sina Trinity at Neo sa spaceship habang si Agent Smith ay nagtatanong kay Morpheus tungkol sa lungsod ng Zion. Sa takot na mailabas ni Morpheus ang kanilang sikreto, iminungkahi ni Tank na tanggalin siya sa saksakan ngunit tumanggi si Neo. Naalala niya ang sinabi ni Oracle sa kanya na hindi siya ang The One ngunit maaari niyang piliin na iligtas si Morpheus. Kaya naman, nagpa siya si Neo na iligtas si Morpheus sa pamamagitan ng pagsasakripisyo ng kanyang sarili. Humanga si Trinity sa kanyang determinasyon at nagpa siya siyang sumama rin sa kanya. Matapos kumuha ng mga sandata sa weapon arsenal, ang dalawa ay tumungo sa gusali kung saan nakalagak si Morpheus. Binaril nila ang lahat ng nasa daan mula sa mga gwardya at pumunta sa elevator. Pagkatapos ay umakyat sila sa tuktok ng gusali sa pamamagitan ng cable at pinasabog ang lobby gamit ang isang bomba. Sa bubong, inatake sila ng mga pulis na kinokontrol sa malayo ng mga agent. Isang mahabang labanan ang naganap ngunit kalaunan ay nagawa ni Neo na iligpit ang mga pulis at sumakay sa kanilang chopper kasama si Trinity. Pinalipad ng dalawa ang helicopter at inilipad ito sa lugar kung saan bihag si Morpheus. Pagkatapos ay pinaputukan nila ang mga agent na hinimok silang magtago. Ginamit ni Morpheus ang pagkakataong ito para makatakas at tumalon patungo sa chopper. Samantala, itinali kaagad ni Neo ang sarili sa isang lubid at tumalon palabas para mahuli si Morpheus. Hawak nila ang isa't isa ngunit nagawa ng mga agent na isabotahe ang helicopter kaya napilitang tumalon ang dalawa sa ibabaw ng isa sa mga gusali. Samantala, habang bumabagsak ang chopper, hinawakan ni Trinity ang lubid at tumalon. Mabilis na iniligtas siya ni Neo at nang makita ito, napabulala si Morpheus na ikaw ang The One. Ipinaalala ni Neo sa kanya ang tungkol sa huling pagkikita nila ni Oracle ngunit tumugon si Morpheus na sinabi niya sa kanya ng eksakto kung ano ang kailangan niyang marinig. Kasunod nito, mabilis na sumugod ang tatlo sa loob ng subway at humanap ng isang telephone booth. Nakatakas sina Morpheus at Trinity ngunit napilitan si Neo na harapin si Agent Smith. Naiwan na walang pagpipilian, nagpa siya siyang labanan ang delikadong agent na nagresulta sa isang malupit na labanan. Gaya ng inaasahan, dinaig ni Smith ang ating hacker boy sa kanyang halos hindi magagapi na mga galaw. Inihagis niya si Neo sa riles ng tren at pagkatapos ay inilagay siya sa isang headlock. Hindi nagtagal, papalapit na ang tren ngunit kahit papaano ay nakatalon si Neo palayo sa riles na iniwan ng agent sa kanyang kamatayan. Gayunpaman, ginamit ni Smith ang isa pang tao at sinimulang habulin si Neo. Kasabay nito, sinalakay ng mga Sentinel ang Nebuchadnezzar. Naghahanda si Tank at ang crew na maglunsad ng electromagnetic pulse laban sa kanila, ngunit magagawa lang nila ito kapag nakabalik na si Neo. Samantala, si Neo ay umiiwas pa rin sa mga pag-atake mula kay Smith habang siya ay ginagabayan ni Tank sa isang gusali.
Sa kasamaang palad, pagpasok pa lang niya sa room 303, naabutan siya ng agent at binaril siya ng ilang beses sa puso na agad niyang ikinamatay. Mas malala pa ang sitwasyon sa spaceship dahil sinimulan na ng mga Sentinel na paghiwa-hiwalayin ang lugar. Habang nauubos ang oras, naging emosyonal si Trinity at napasandal sa walang buhay na katawan ni Neo at ipinagtapat na hula ni Oracle na mai-inlove siya sa isang lalaki at ito ang the one. Habang sanisimulang wasakin ng mga Sentinel ang hovercraft gamit ang mga laser, ipinagtapat ni Trinity ang nararamdaman niya kay Neo at hinalikan siya. Nakakagulat, siya ay nagising. Napansin siya ng mga agent at nang hindi nag-aaksaya ng oras, pinagbabaril siya ng mga ito. Gayunpaman, pinahinto ni Neo ang mga bala sa himpapawid gamit ang telekinesis at ibinagsak ang mga ito sa lupa, na ginagawang isa sa mga pinakaastig na eksena sa pelikula sa lahat ng panahon. Taglay na ni Neo ang pagiging the one at nagsimula siyang makakita sa Matrix. Nakikita niya ang mga cascades ng machine code at gamit ang kanyang bagong nahanap na kapangyarihan, natalo niya si Smith nang walang kahirap-hirap bago bumalik sa spaceship. Sa sandaling iyon, inilunsad ni Morpheus ang EMP at sinira ang mga Sentinel. Nang imulat ni Neo ang kanyang mga mata, nakita niyang nakasandal si Trinity sa kanya kaya hinalikan niya ito. Ang pelikula ay nagtatapos kay Neo na patuloy na nakikipagsapalaran upang palayain ang sangkatauhan mula sa pang-aalipin ng AI. Dito na nagtatapos ang kwento. Sana ay nagustuhan nyo. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe. Pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel, and leave a comment down below. And as always, thank you for watching.